Pinagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Philippians. Nasabi natin nung nakaraan na maaari tayong magalak sa gitna ng kahirapan. Nakita rin natin na ang isa sa mga dahilan kung bakit pwede tayong magkaroon ng kagalakan. Verse 6 ng chapter 1, Philippians, na ako'y lubos na may pagkakatiwala na ang bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabubuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting gawa sa atin at siya rin ang tatapos nito. Yun ang ating kagalakan. Hindi tayo hinahayaan ng ating Panginoong Diyos sa ating sarili lamang. Siya ang nagpasimula, siya rin ang tatapos. He is not only involved in saving us, but He is also very active in keeping us safe. Sa ating pag-aaral, matutunghayan natin ang Apostol Pablo na hindi nagrereklamo sa kabila ng kanyang pagkakakulong dahil sa Ebanghelyo. He has no idea that he will be a prisoner when he went to Rome. He was expecting to preach at Rome. Sabi kasi doon sa Acts 23 verse 11 ay ganito. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob. Referring to Paul. Sapagkat kung paanong pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Sabi siguro ni Paul, maaring excited siya. Ikaw ang pupunta sa Rome. Magiging preacher ako doon. Ang sinabi lang sa kanya, doon sa 23:11, ay magpapatotoo ka. Magbabahagi ka ng salita sa Roma. And kahit iyon ay biyaya ng Diyos sa atin. It will bring unnecessary worries kasi yun eh. Pagka sinabi pa ng Panginoon yung, ay alam mo, Apostle Paul, hindi ka lang magpipreach, so makukulong ka roon. Imagine ninyo kung anong worries ang dadali nun sa kanya. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Mahinto ang gawain. Parang sit. Akong bahala sa iyo. You just have to trust and obey. I don't think Sir Eric would mind if I will share na yung noong panahon na siya ay nagda-dialysis. Matagal-tagal din yun eh. Na nag-dialysis si Sir Eric doon sa Santo Niño. Mag-angangaral ka sa mga pasyente sa Santo Niño na hindi pa niya alam na magda-dialysis pala siya ron. Share the gospel doon sa mga dialysis patient at saka doon sa mga nurses doon, sa mga doktor. At I think siya yung pinaka-fit na mag-share doon dahil kung kami halimbawa ni Pastoron ang mag-share ng gospel doon, hindi nyo naman alam yung aming mga pinagdadaanan eh. Hindi nyo naman alam kung paano tutusukan nung napakalaking karayom. Si Sir, no, dumaan ako sa ganon, be courage. At naniniwala akong malaki ang ginawa nun sa mga dialysis patient na kanyang kasama doon sa lugar ng Santo Niño Bustos. Yung tila bagahad lang ay daan pala ng Panginoon para lumaganap ang salita ng Diyos. And that brings us to the first point nung ating pag-aaral, mga epekto ng pagkakulong ni Apostle Paul. Merong mga naging epekto ang pagkakakulong ni Apostol Pablo. Tatlo yan, ano? Tatlo yung nakita natin na
naging epekto noong pagkakakulong ni Apostle Paul, yung paglaganap ng Ebanghelyo, paglakas ng loob ng mga kapatid, at pagkahayag ng intensyon ng iba. Dumako tayo doon sa first point, paglaganap ng Ebanghelyo, verses 12 to 13. Philippians 1:12 to 13. Ang sabi ay ganito, ngayon, ibig kong inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Kung kumustahin natin si Apostle Paul. Kung tayo si Apostle Paul, magiging sagot siguro natin eto, ang hirap-hirap ng buhay. Inip na inip ako, wala pang makain. Kasi ang prisoner noon ay hindi kagaya ngayon na provided yung pagkain. Sila mismo ang magpo-provide ng kanilang pagkain. Habang ikaw ay nakakulong, there must be help from the outside para ka hindi mamatay sa gutom. Ganun yung ating magiging banggit. Hirap na ako sa buhay, inip na inip, wala pang makain. Bantay sarado ang mga gwardiya. Hindi ko maalaman kung makakalaya pa ako o dito na ako mamamatay. Hindi siya punong-puno ng kanyang sarili. Ang dinig niya, how is the gospel going on? Ang sabi niya muli sa verse 12, ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Maigagapos nila ako, pero hindi ang salita ng Diyos. Paano nangyari yon? Wala ka namang platform. Marahil ay itatanong natin kay Apostle Paul, paano nangyayaring lalaganap ang Ebanghelyo? Hindi ka nga makapaglakbay. Nakakulong ka Kumbaga sa panahon ngayon paano ka magpa-Bible study? Ang mahal-mahal ng gas. Problema yun. Paano susulong ang Ebanghelyo? If there's a will, there's a way. The prison becomes his pulpit. He shared the gospel to the Praetorian Guard. Kumbaga sa panahon natin ay Navy SEALs. O yung kinabibilangan ni John Rambo na Green Beret. Yung the best of the best of the best. Yun yung mga Praetorian Guard. Kasi sila yung nangangalaga sa emperor at sa kanyang pamilya. Yun mismo ang nagbabantay kay Apostle Paul. During that time, a prisoner was guarded by approximately 4 to 6 Praetorian guards per day in rotating shift while under house arrest in Rome. Ipinagpapalagay na nakakadena sila ni Apostle Paul, yung prisoner at yung Praetorian guard ay magkakadena kaya hindi makakawala si Apostle Paul. While the Praetorian guards in Rome totaled approximately 9,000 to 10,000 elite soldiers during Nero's time, it is estimated that Paul came into contact with many different guards over his 2-year imprisonment, likely rotating 4 to 6 hours. You do the math. Sinyasiran ni Apostle Paul yung mga Praetorian guards. Ang sabi nga hindi si Apostle Paul ang naka-chain sa Praetorian guard, kundi itong Praetorian guard ang naka-chain kay Apostle Paul. Sasabihin ni Apostle Paul, sa tingin ninyo, siya na nagsabing, I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. The gospel. Yun yung lagi niyang sinasabi. 6 guards per day multiplied by 730 days. Kasi yun yung 2 years that will be equal to 4,380 soldiers within 2 years. 4,380
380 soldiers. Isang malaking congregation, ha? Yun ang sinyesiran ni Apostle Paul. Nagkaroon ng bunga. Sabi doon sa Philippians 4, chapter 4, verse 22, ang sabi ay, all God's people here, especially those in the emperor's palace, greet you. Binabati kayo ng mga Caesar's household. O ibig sabihin, mga naging mananampalataya, yung mga Praetorian guards na ito, dahil hindi nagmukmok si Apostle Paul doon sa kanyang kinalalagyan. Yung nangyari sa akin ay hindi nangyari nang walang kabuluhan. God is powerful to convert even the Praetorian Guard. Hindi pwedeng tutulog-tulog yung mga Praetorian Guards, ano? Pagkatakasan sila ni Apostle Paul, lagot sila sa emperor. Hindi pwedeng, yan na nga lang binabantayan mo, senior citizen na yung binabantayan mo, natakasan ka pa. So all ears, sila. Gaano kadalas sinyesiran, binabahagi na ng salita ng Diyos. Sabi doon 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. Iba pa yung mga bisita ni Apostle Paul. Kasi pwede siyang dalawin doon kung sino yung may gusto at nakikinig. Nakikinig yung mga Praetorian guards na ito. Hindi pwedeng hindi sila makinig, ano? O baka takasan na sila, baka mayroon ng binabalak sila Apostle Paul para makatakas. So, hindi nakikinig, hindi sila tutulog-tulog. Nung diktahan ni Apostle Paul si Timothy na pinaniniwalaan natin na kanyang amanuensis, nandoon din yung Praetorian Guard. Kaya nagkaroon, nasira ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ang Praetorian Guard na ito, and eventually sila ay mga na-save. Kaya lumaganap ang Ebanghelyo. Ang pangalawa, yung paglakas ng loob ng mga kapatid. Ang sabi dun sa verse 14, at karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. So, through my being in prison, the Lord has given most of our brothers and sisters confidence. Nagkaroon ng confidence to speak God's words more boldly and fearlessly than ever. Hindi sila natatakot na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi sila pwedeng takutin na yung leader nyo, ikinulong na namin. Kaya wag na kayong mangaral. Hindi. Ang sabi dito, sa verse 12, kung papansin niyo, ang sabi ni Paul, ngayon, ibig ko na inyong malaman, mga kapatid, na ang bagay na nangyari sa akin, gusto niya na i-encourage ang mga kapatiran doon sa Pilipos. And they did encourage. Nagkaroon sila ng confidence. Ang sabi sa Good News Translation ay ganito, and my being in prison has given most of the believers more confidence in the Lord. More confidence in the Lord. Ang confidence nila hindi doon sa kanilang sarili, kundi ang kanilang confidence ay sa Panginoon. Nagbabahagi sila ng salita ng Diyos, ng mata sa mata, with sincerity in their eyes, knowing their only hope is in God. May pag-asa silang hindi nawawala ng kabuluhan ang kanilang mga pagpapagal. May pagkakatiwala sila na hindi sa kanilang galing sa pagsasalita, not on their eloquence, not on their convincing power, but their confidence is in the Lord. Pinalakas ni Apostle Paul ang loob ng mga taga-Pilipos. Magpatuloy lang kayo kung paanong ako ay nagpapatuloy sa pangangaral
pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nandoon kasi, mga kapatid, yung tendency yan na hindi na magpatuloy sa gawaing iniata sa atin ng Panginoon. Difficulties could become opportunities in the sight of the Lord. Ulitin ko, difficulties could become opportunities in the sight of the Lord. Depende yan kung paano natin tinitingnan. Nung isang araw, nasira yung aming gripo sa may banyo. Patak ng patak. Kahit nakasara. Sabi ko kay Ren, bumili ka ng two-way faucet dun sa Shopee para matapos na itong problema natin sa gripo. At di order. Kaya ba yung kabit yan? Kaya ko. Ako pa. Basic. Ayun. Ginabit ko agad. At ang sabi niya, tiningnan niya, paling nakagano, nakaangat. Tiningnan ko naman. Ako, diretso naman. Nasa tumitingin lang yan, mga kapatid. Nasa pagtingin lang natin. Yan. Kita mo ka, wala nang mapatak, wala nang tulo. Wala nang tulo, wala tayong tubig. Badali mo. Babuksan ko lang sa may harap na epekto ng pagkakakulong ni Apostle Paul, paglaganap ng Ebanghelyo, paglakas ng loob ng mga kapatid, at yung pangatlo, pagkahayag ng intensyon ng iba. Tunay, sabi sa 15, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghalian at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsalangsang ng Ebanghelyo, datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. There are two groups of people. Who are these people? Sino itong mga taong nangangaral out from envy, out of strife, out from selfish ambition, rather than pure motives? They have sound doctrines, pero different motives. They are preaching right doctrines. Baka nga paborito pa nila yung solus Christus. Kasi nangangaral daw si Kristo kanila. Kaya lang out of envy and strife, they were being called brethren. Sa verse 14 kasi ang sabi doon, at karamihan sa mga kapatid sa Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, lumakas ang loob. Pero merong iba. So yung same group of people na yon na nangangaral out of envy and strife. Pinagpapalagay natin na iyon ay mga kapatid. At posible pala nung panahon ni Apostle Paul, kahit nung panahon ni Apostle Paul, na merong mga kapatid na nangangaral ng hindi pure ang motibo. At nakalulungkot yun, nakakadurog ng puso yung gayon. Na iba yung kanilang motibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ikaw kapatid, ano yung motibo mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kapareho ka ba ng diwa nung sinasabi natin na ito? 41 years na ang FGBC sa May. Tumanda lang ba tayo sa edad at hindi sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo? I hope not. Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? For fame? To be admired by people? Para lang ba tayo hangaan? I pray that our motives will be nothing else but to glorify
our Lord. I hope we belong to this second group of people. Di ba sabi ko, merong two groups of people. Yung pangalawa, sa 16, ang sabi doon, those who tell the message about Christ out of love know that God has put me here to defend the good news, God's word translation. They tell about Christ. They are telling about Christ out of love. Kaya nila ginagawa yon. Kaya ginagawa nila yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay because of love. Because of their love for God. Again, the love of God constrained us, ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:14. The love of God constrained. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa atin. Ano yung papagalaw sa iyo? Ano yung motivating factor mo? This love of God is not more on our love for Him, but His love for us. Yun yung love of God. Not more on our love for Him, but His love towards us. Yung kanyang pag-ibig sa atin. Because of na-experience na natin, because you have experienced His love. That's why you are serving Him. Naglilingkod pa tayo dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at sa mga kapatid. Yan yung tapusin ko yung sermon ito sa ilustrasyon na in 1660, during a time of religious persecution in England, John Bunyan was arrested for preaching the gospel without a government license. Nakakulong siya, no? Wala siyang lisensya. He was confined in the Bedford jail, cold, cramped, and harsh, yet imprisonment did not silence him. Pwede naman siyang makalaya eh. Ang sasabihin lang niya, hindi na ako mangangaral ng salita ng Diyos. Yet he refused to compromise his calling. Ang sabi niya ay, if I was out of prison today, I would preach the gospel again tomorrow by the help of God. Dahil doon, na imprisoned siya for 12 years. At ano yung gagawin niya? Nandun siya sa prison. Magre-reklamo? Hindi. Ito by the way, kaya tayo nakarating dito, ito influensyado ni Apostle Paul. Centuries, many centuries after the Apostle Paul. Nangaral siya doon sa kanyang prison cell. His prison cell became his pulpit. Men and women and even children would gather outside the prison wall, sometimes in large number, just to hear him preach. Imagine niya, no? Kasi kaya, I suppose, malakas yung boses ni John Bunyan sa kanyang kulungan. Nagangaral siya ng salita ng Diyos, and people gathered around him to hear him preach. They stood in the streets, straining to catch every word as his voice echoed through the iron bars and a stone wall. Napakagandang tanawin na ang mga tao ay nag-gather para makinig ng salita ng Diyos, even in prison. At merong isang nangangaral doon, and his name was John Bunyan. Nagigpit yung mga gwardiya, no? Doon sa England. At maybe nawalan na rin siya ng boses. Ano yung ginawa niya? Noon, nasulat yung book ni John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Over 200 languages translated yung Pilgrim's
progress. Second to the Bible, yung popularity noong book na ito. Ang epekto ng pagkakakulong ni Apostle Paul, paglaganap ng Ebanghelyo, paglakas ng loob ng mga kapatid, pagkahayag ng intensyon ng iba. Naway magpatuloy tayo sa paglilingkod kahit na may kahirapan, sapagkat ang kahirapan ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Mapaalalahanan na ba tayo na ang tamang layunin kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa ay para luwalhatiin ang Diyos, sapagkat dito tayo tinawag for Christ and His kingdom. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po